Tulungan kayo na magawa ang bagay na ito. Kung hindi mo kaya mag-stop, parang sharing sa predestination. May magagawa ka Ephesians 6, Ephesians 2:8, nasabi ko by grace, para wala raw magmalaki. Libre yan. Pero itong mga sinishare na to, hindi ito dapat maging libre. Kaya nag-usap na kami Dennis ngayon. At mabilis niya naman naintindihan. Hindi ko siya nininipulay ito na dalhin dito kasi sabi ko, ito, binigay ko lang sa kanya. Kasi ganito ako magsalita. Sa training nilang dalawa, marami akong gustong tagusin. Baka mag-extend tayo. Hindi ko kayo nininikoleta kasi gusto ko, may makatuwang man lang si Menan. Wala na rito mag-asawa, nag-asawa, pamilya, may mga dati ng gawain. Ayaw tuwangan si Menan dito halos. Ano yung mga dapat gawin? Mag-record ganito, ma-attend din dito. Pero hindi ginagawa yung prinsipyo ng tinuturo dito. Sabi ko, gawin yung mag-asawa, yan ang pinakamanda, wala ka pang anak, wala ka pang anak. Yung iba nangangatwiran kasi, may karga ako, may ganito ako. Walang katapusang katwiran yan. Wala akong pera. Pera ka naman yun. Wala ka pang anak. Pag nagkaanak ka, mga another katwiran yan. Wala yung katapusan yan. Kaya ako nakakapagsalita kasi ginagawa ko. Hindi ako nagmamayabang. Kasi pag sinabi ko, kailangan gamit ko. Nakikita nyo, wag mong palalagpasin kasi there is no other chance na bigyan ka pa ng Diyos ng ganyang ministry. Sa inyo mag-asawa, wala pa kayong anak, gawin nyo na yung magagawa nyo. At pag nanganak ka, makikita mo yung anak mo, kasama mo katuwang mo, hindi siya pabigat. Katuwang mo siya, hindi siya alagain, hindi siya, ano mo lagi pinapala, kahit si kulang pa sa si Sister Remy. Yung ginagawa niya, bitbit niya, kahit saan niya dalhin yung anak niya, kasama niya. Normal na sa bata yung lalaki na niya sa gawain. Lalo pa yung hinting dahil dito sa ating communion na yung bata, buntis pa lamang, may narinig na. Pag nagkaanak ka, normal na yan, hindi mo sasay. May anak kasi ako, kaya inas ako na lang ang umatin. Ilang magulang ang nangangatwira ng ganyan ng araw pa rito. Iniwan ko muna yung asawa ko kasi nung una akong dating dito, nasa bahay, nag-aalaga ng bata eh. Binray ko yan, sinama ko 7 kong anak. Hanggang umabot ng 11, sinasama ko sa mga gawain. Hindi totoo eh. So may pakinabang kahit si Dalaga naging worthy. Bumabalik siya dahil mayroong naitanim. Tatandaan nyo yan, hindi siya walang penta. Lalo pa ngayon, yung kulang ko nung araw, ayang punuan ni Dennis na mag-asawa yan. Kaya niya akong lagpasan. At hindi ito kahihiyan sa akin. Isa sa bahagi ng pagsisisi ko yan, na ituro ko at higpitan ko siya, mapipitaw sila eh. Pag pinipressure ko sila. Pero hindi nila alam, pag nakaabante ka rito, malilimutan mo yung pagkainis mo sa akin. Dahil may tagumpay kang matitikman. Nakikita nyo? Bakit ganun? May kapaitan. Ako gusto ko muna dalawa itong gusto kong ipunto sa inyo. Hindi na mag-alabas ng dalawa. Tanggal po mo kainin yan. Ito tinatawag kasi ito medyo mabigat ang ano ko rito. Itong isolation. Isolated dapat ang bata. Isolated. Marami ako iniimbita na susunod na bakasyon. Pwede akong mag-ampon doon. Doon muna kayo sa Quezon. Mas mahaba pa ang training. Dito pa lamang, kita mo na ha. Ano ba, dinala ko rito sa Manila yung isa. Isolate na yan. Pero dahil may kulang pa yung offensive, mayroon akong nagagawa pero hindi pa siya perfect. Hindi pa sila insulated. So, magsusurvey lang ako kahit tingin lang. Kung nandito sa Manila, ngayon, hindi sila isolated. Sila ay vulnerable. And very prone sa kamunduan. Tingin sa akin. So, ibig sabihin, hindi sila isolated. Mas marami ang barkada, mas maraming worldly. Pagpunta mo sa bahay ng may bahay, tamaan ng may tamaan ha, ang TV puro worldly. Hindi naman kami nanonood, binuksan lang ni ganito eh. Hindi na ako tumingin sa bahay. Hindi naman ako nanonood, sila lang eh. Tuturo yung pinakambulsong kapatid na hindi marunong humawak ng remote, pero bakit nanubukas ang TV? Ano mga palusot ah? Totoo yan, huwag na tayo maglokohan dito. Realidad ng isang Kristiyano daw yan. So, paano isolated yung bata? Ang isolated, sa hindi nakakaintindi ng salitang isolated, nakabukod muna siya, nakahiwalay. Wala muna siyang barkadang sanlibutan, ay barkada na nga dahil sa school eh. Next year, wala na itong sunod na pasukan, wala nang mga batang pag-aaral sa high school na, ng high school, puro ALS na sila. At mayroon akong inaanohan, mga susunod, na pag-uusapan namin yung ganyan, kung uuwi ng Panginoon. Magkakaroon tayo ng sariling teacher ng eskwelahan. Hindi na kayo mag-aaral, mas magaling. Ito, gusto kong pakita.
Sa buong history daw ng Manghero at ng San Andres, ngayon lang nangyari na ang San Andres ay napasali sa provincial ng division ng Quisby. Si Yeye at saka si Lima. Bakit napasali yan? Kasi hindi ko pinag-aral sa school. Ha? Hindi mo pinag-aral sa school? Oo. Kasi, paano sila naging hindi pinag-aral? Kasi in-isolate. Mas natuturuan ng bata ng tama, maski muna sa academics, habang na muna sa spiritual, pag naka-isolate. Pag nasa eskwelahan, kaya kayo nahihirapan, inaaway nyo yung mga nagtuturo. Si Meron, kawawa, kaya tutulungan mo ito para hati-hati ang bubo niya. Yung galit ng mga magulang dito na nasusumbatan yung mensahe. Pag naninermon ka, hati-hati sa gano'n, ang galit nandun kay Dennis, nandun kay Benan. Pag may tumulong kang isa, baka kay Panon, hati-hati. Hindi masyado nilang hindi masyadong isa lang depression. Tatandaan nyo ito sinasabi ko, biro yung totoo ko. Ngayon, sa Quisby, ngayon pangalawa na naman, sila na naman ang ipatitigilin ko sa school. Paano yan? Hindi nyo alam. Ito, nagawa ko konti ng nangyari. Ipasok ko natin. Si Micah, papasok lang siya na pag sinabi ko at nararamdaman ko ang espiritu niya buti, huwag kang pumasok. Hindi papasok. Pag mag-e-exam na, papupuntahan ng teacher. Maraming estudyante pupunta sa kanya para sunduin siya at papasukin para mag-exam lang. Pinakamatalino siya sa seksyon nila. Siya ang nagsunod sa kanila, pero bihirang pumasok. Lahat kayong sa hukom na sinasabi ni Brother Francis, na siya pinatinig ni Brother Francis, challenge ko sa inyong lahat. Maglabanan ng itong sinasabing prinsipyong ito, totoo to. Lahat ng makakapanood, ako ang harapin. Huwag nang tirahin si Brother Francis na nakatalikod. Ako! Jerry! Ano bang maski mag-examan tayo. Sabi ko sabihin, exam lang siya ng doon. Saka lang pupunta. Pag alam, kasi ang katwiran ko, kailangan i-isolate ko. Kasi alam naman nila di ba? So, kung titingnan nyo mabuti, kayo ang nagpapahamak sa mga anak nyo. Dahil hindi nyo pa kaya yung training, hindi kayo nagpapasesyon ng tuloy-tuloy, hindi nyo alam ang gagawin. Ngayon, hindi nyo alam ang gagawin nyo, may gagawin pa rin yung mga anak nyo sa eskwelahan. Nakita nyo? Kaya inaalok kung ma-isolate man lang, at least being, for a time being, ng kahit 2 buwan, 3 buwan, kakain na mo, puro damo lang. Nasanay rin naman siya, kaya umumunga nga ako minsan si Micah kasi puro dahon Nakita nyo? Ayun, pag-exam niya, doon lang. Ito pinapakita sa akin. Kaya ko palang i-pressure yung teacher. I-enroll ko lang sila Oyang, sila Mima. Sila Mima, yung mga elementary. Kasi yung mga high school, hindi na talaga mag-aaral. ALS na sila lahat, okay na sila. Alternative learning school. One of these, ang pakita ko sa inyo si Lucy. Si Lucy ay gumraduate ng ALS on top. Doon sa buong San Andres. Kaya nyo, on top siya, ALS. Naputol siya ng 2nd year, high school. Ngayon, umi-English na siya. Kaya niya, parang kolehiyo siya ngayon. Saan sa natuto? Dito rin sa atin. Hindi sa school. Nung nasa school siya, nakikipagtagayan. Patago. Hindi alam ng kanyang magulang, tiwalang-tiwala. Sino rito? Hindi pa naman niya naranasan ng nakipag-boyfriend ng nakipagtago. Sino sa inyo ang gumagawa niya? Mas malala kasi ito, sabi sa inyo. Kasi vulnerable and prone. Ngayon, balik. Dito sa training, at dito ako naaano sa mga magulang. Kahit sa mga nag-ano na magulang natin. Nadadaya kayo. Siyempre, naging biktima ako dati rito. Galing ni Bernadette, kunwari na computer na naglalagay ng mga... Sa ano yung pala, sa kabilangan, isang pindutan, Friendster pala ang kausap. Sa Friendster pala. Friendster pa nung araw. Ngayon, Facebook na Diba? Kailangan ma-insulate sila. Ma-insulate ng training. Ha? Kailangan ma-insulate sila, mabalutan. Kumbaga, kung sa wire, hindi sila makuryente. Kasi kung walang balot yan, kung walang balot yung wire, makukuryente sila o makakuryente sila. Sana nga makakuryente kayo na marami maging Kristiyano, lahat na makikita nyo. Si Mima napapabasa report niya ang kanyang teacher. Tuwag-tuwag, basan na. Yung babasahin ko, mahaba-haba ng report ng 2 ng teacher.
Oh. Nakita nyo? Ako kaya ko pinag-aano yan, hindi dahil magaling ako. Sumunod lang ako ng konti doon sa training. Si Mima, ang harapin ang hakot. Sila ni Yeye, kanya-kanya silang hakot. Tapos yung teacher nila, sasali, dati bawal, pabasa. Ngayon gusto na ng mga teacher. Ngayon hindi iba ang pabasa na magagawa pag dito kayo. Sa pag unang-una, pag nasa eskwelahan kayo, lahat ng kabulastugan, tuturuan ng anak nyo. Hindi nyo lang alam. Ang laki-laki ng gastos nyo kung kukwentahin nyo. So dito sa mga susunod na panahon, magkakaroon ito ito ang aking nakita. Halimbawa, balik ako muna si Lucy. Si Lucy ngayon nakagraduate. So, okay, itong elementary, baliktad, hindi kayo ang hostage. Pinakikita sa akin, and I hope ito. Hindi kayo ang hostage ng school na parang kayo nanunoy sa teacher, kayo ang susunod ng teacher. Yung teacher, makikita nyo yung sitwasyon, lagi kayo makipag-record sa teacher, basta't pumasa lang yung bata. Basta't pumasa lang yung bata. Alam mo yung kailangan, kung tutuloy-tuloy ito, siyempre bata pa kaya nag-obligang pinasok. Medyo binibira si Menan sa anak niya, bakit ito pinapasok? Pinapasok lang niya, naintindihan ko kasi requirement mo na kailangan parang introduction. Pasok muna. Pag yan ay gumaling ng husto, hindi na niya kailangan pumasok dahil bakit pa nila tuturuan ay mas marunong sa ibang tinuturuan. Iaabante na naman yan. Sa side natin, kailangan dito magtuloy-tuloy lang tayo actually. Magtanong lang kayo magtanong sa kanya. Ako na, pinapasok ko lang, tingnan ko lang. Maipapagawa natin yan. Ngayon, itong mga bata, halimbawa si Kuwan, si Lamima, i-enroll ko pa rin sila. Pero ang hostage, yung teacher, kasi nagawa ko kay Micah. Papapasukin ko lang sila pag malapit ng exam. Panglaban pa rin sila ng hostage. Ano mo? Hindi ko na pa-atinin yan sa panglaban sa quiz B pag hindi ninyo ganito ang gusto. Nandun tayo sa sitwasyon muna tayo kailangan medyo umabante naman. Kaya ko binabanggit ito, gusto kong ipakita itong kabilang side at sana maintindihan nyo na-isolate pansamantala. At ayaw kong, hindi naman ako takot sisihin. Kailangan tumulungan ng mga magulang na ma-insulate ang isang bata. And I hope, sabi, Pastor Mio, sabi ko nga sa kanya, for almost 3 months yata, hindi na kami nag-record ni Brother May na kanya. Brother Jerry, not this for information. Kaya kung may nakikita medyo negative, tatandaan nyo, laging ang ang anointing, hindi lang sa nagtuturo sa lahat. Ang anointing. Pag nagbitaw ka, pag hindi ka matalas, ako, medyo may kahinaan pa ako sa talas. Yung galaw lang ng mata, kilos lang ng isang tao ngayon, nararamdaman ko kung anong ginagawa niya sa buhay. Tumingin kayo sa akin, mga kabataan. Alam ko kung anong mga nasa isip niyo. Iba ang discernment ko na ngayon. Di ba, Micah? Gaano kabilis lumabas si Micah, hindi niya napansin kanina. Ito yung bakit ako biglang lumabas na para lumipad din ako. Kita nyo? Micah? Tapos biglang nagkakamot ka na sabi mo, kinakakagat ka ng langgam. Hindi nyo, nakita nyo yan. So, pag hindi nakikipag-reco ng magulang, ayun yung problema niya. I done my part. Nakita nyo, tapos sasabihin nyo, galing sa Quezon, wala nangyari. Hindi. Mayroon, lahat. 100%. Sana makipagtulungan kayo. Dito, kaya ako sinasabi ito. Gusto ko, dito review ka, huwag kayong magdaramdam eh, kaya nagsasalita ako. Sa Diyos itong sinasabi ko. Hindi ako pumunta rito para manakit lang, ang damdamin, hindi ako magpapagod. Dumating ako rito, alas 3 na madaling araw, hindi pa ako natatapos magtrabaho. Maghapon ngayon, wala ko pahinga. Alis na naman ako mamayang alas 3 na madaling araw. Anong makakaoinon ko? Red Bull daw, ganito, wala. Para malakas yung katawan ko. Kasi ito, kailangan makipag-reckoning kayo rin sa mga nagtuturo. Magkakaroon kayo ng anointing, maiintindihan ito pinagsasabi nito. At pag ito'y naintindihan nyo, magkakaroon kayo ng power to do it. Iba ito, kaya ako sinasabi nyo, iba ito at ito'y bahagi ng gusto kong makita yung tunay yung repentance sa Panginoon. Ang tunay na pagsisisi, inaalam mo yung mensahe ng Diyos. At kapag naiintindihan mo na siya, ang hihingi mo sa Diyos, humingi kayo ng kalakasan, Lord, magawa ko ito. Nakita nyo? Financially, physically, at spiritually, paluun na rin kayo ng Diyos. Huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Ito mensahe natin, kakaiba sa lahat. Sabi nga nila, para daw tayong word na tao. Word talaga itong bukong.
Ngayon, maging tawagin man tayo, alam mo sa first sa church history, nang mamatay ang Panginoon sa Kristo, on this part sa Ephesian Church, sa Ephesian, ang tawag sa kanila yung the way. Mga word na tawang tingin na rito, mga the way, mga hukom, parang ganyan pa. Yung kantyaw sa atin ngayon, sila raw yung daan, ayan, the way, the truth, and life. Sila raw yung mga the way, yung mga unang Kristiyano. Kung paano kinakantyawan yung mga unang Kristiyano dahil kakaibang kilos nila, ganun din ang ginagawa sa atin ngayon. Or ikaw ba ang nagpahamak nito? Na nandito sa loob. Gusto kong i-aral ko sa inyo, i-encourage lang sa inyo. Kasi tandaan nyo itanim nyo to. Lagi, tatakbo itong mensaheng ito sa four corners of the world. Tagapakinig lang kayo o minsan nyo lang narinig ito, na minsan ay narinig nyo to. O gusto nyo kasali kayo sa magpo-propagate nito sa buong mundo. Pero tingnan nyo pag ipinropagate ninyo to, ang laki na ng damage. Ngayon pa lang, kumpunahin na natin. Ayaw pong mangyari na kayo ay parang sugatan na gusto nyong lumakad sa ministry, pero kaya pang i-repair ng Diyos yan, tandaan nyo. Totoo lang kayo magsisi. Ako, pinapakita ng Diyos sa akin, kaya ako nasasabi, may mga nire-repair ng Diyos sa buhay ko ngayon, kahit sa sarili ko pa kaya anong araw. Isa kaya akong pinapaputo ito, marami akong pagsalangsang sa Diyos dito sa mensahe ko. Binigyan ako ng katakot-takot na palo ng Diyos. Pero ang ginawa ko, dinoble time ko ang pagbabayad sa Diyos. Nakikita ko, every time na nananalangin ako, iyak ko sa Diyos. Kasi, sinusuklian niya ako ngayon. Nakita niyo? Hindi kayo manulugi rito. Hindi kayo manulugi. Ang gawin niyo lang, sundin niyo lang. Humingi kayo ng kalakasan sa Diyos na magawa niyo ito mensahe ko. Sino mag-uumpisa dito? Tiga Carolina? John Olivera? Sabihin ko na, sila John Olivera? Ito naman sila bang gagawa nito? Tanungin ko kayo. Sino ang gagawa nito? Yung tiga Quiapo? O tiga Taytay? Yung taga Baguio? Hindi sila gagawa nito. Kasi ito tandaan nyo. Kung naniniwala kayong totoo ito, sino ang gagawa nito? Ang inaano ko rito, kaya sinisikap ko, nung nakaraan nandito ako, pinilit ko, nakita nyo, naghihilik ako. Hindi na kaya ng katawan ko, kaya nakatulog na ako. Pero gusto ng espiritu ko, nandito ako. Yung ibang mga magulang, pagod, nanonood ng basketball ngayon. Kita nyo, ako aalis na ako mga madaling araw, magkakarga pa ako ng kargada ko. Kaya ako sinasabi, hindi totoo, hindi nyo kayang gawin yan. Walang katwi-katwiran dito. Katwiran mo sa Diyos yan. Hindi mo ikatwiran kay Brother Jerry yan. Katwiran mo sa Diyos yan. Totoo ba na hindi mo kaya? Ba't kaya nila? Sabi ko rin James kanina. Construction trabaho mo, nagtitinda ang asawa mo, patunayan mo sa kanila na hindi totoo ang sinasabi nila na hindi mo kaya kumatid at pagod ka. Dahil kaya ng bata doon sa lugar na iyon na maghapong nag-aral, pero kaya magpabasa sa loob sa ibang bahay. Dala-dalang bahay, kaya nilang magpabasa report. Totoo ba yun o hindi? Kaya ng tiga roon, ang ulam lang damo. Dito karne, tapos hindi kaya ng tuhod nilang dumayo sa isa magbabasa report. Diba? Mas malakas pala yung damo. Pwede maggulay din kayo, para ganun lang pala, tapos madalas yung karne doon kayo ka. Parang may na naman siya roon, pagkapang siyang nagpupunta sa pabasa report dahil makakapagmahina pa lang ang karne. At ang gulay ang ano. Sinasabi ko siya may konting biro, pero ito yan. Ito, kaya ako binabanggit ito, yung ating reckoning, medyo ito, damaging to. Sa aking tatlong inaalagaan, mula kay Maika, kay Jera, gusto kong pakita sa inyo to. Kasi kung loobin ng Panginoon na gusto nyo rin magpadayo doon, magpa-isolate, walang masama sa akin wala. Ako, isa sa mga tumulong sa akin dito, actually, ng si Brother Padon, supported yan sa akin doon sa mga inabot at kahirapan doon. Hirap talaga ako mga parang, pero itong pagdas, 215, pinagpapalaan ako ng Panginoon. At yayaman na ako ngayong taon na to. Italo ko kayo. Hinihintay ko na lamang na ibagsak ng Lord ng aking pera. Hindi barya, milyon. Pera lang, iba kasi kala nila pera lang ito Pero hindi. So hindi ko sabihin, kaya ako sinasabi ito sa inyo. Itong tatlong ito,
hindi kami nagkakareko ng mga magulang. Kung kayo ay magpa-isolate, mabuti yan. Mabuti yan na, halimbawa, sige, paalagaan ko yung anak mo. Hindi natin pag-uusapan na rito yung mga budget eh. Oh, hindi yan masyadong dahil maayos naman. Ang aking next, yung hindi nagagawa nito, wag yung gagayahin kung sakali. At ang aking hinip sa inyo ganito, wag yung damage ng inyong anak bago yung pag malaki na ang damage. Nakita nyo? Yung parang re-repair na lang. Pansamantala yung damdamin ng puso ninyo na parang ayaw nyong malayo ang inyong anak sa inyo, tanggalin nyo muna. Kasi ang pag-spiritual ninyo, hindi nyo kaya. Hindi nyo kaya yung spiritual training ng inyong mga anak. Hindi ko pinagmamalaki ito. Sa akin, ang kalamangan nito, naka-isolate sila. Ito lang ang lamang ko. Isa sa lamang ko to. Tapos, natuturuan ako rito sa pag-i-insulate, yung training. Kayo kulang sa training, sasabihin ko sa iyo, kulang kayo sa training. Yung tine-training ninyo, kinakain lamang dahil sila ay very prone sa kabunduhan dito. Halimbawa, parang uminom ka ng gamot, pero ang sakit naman na, ang nainom mong gamot, 50%, ang sakit naman na dumarating sa iyo, 100%. Kulang pa. O kaya parang nangutang ka may utang kang 1 milyon, ang hulog mo lamang ay 100,000. Yun lang, parang gano'n ang kita mo. Ang hulugan mo araw-araw 1 milyon, ang kita mo naman araw-araw 100,000 lang. Ganun ang nangyayari sa inyo. Ang training ninyo bilang mga magulang, kulang. Ako na mismo nagsasabi sa inyo, kulang. Pero ito, kung isolated ang anak ninyo, kung na-isolate, at mayroon pa kayong training, mas malaki ang puntos. Tatandaan nyo ito, sinasabi ko sa inyo. Year 215 ngayon. Magsasalita ako ulit sa inyo pag hindi kayo nagbago ng July. July this year. Promise ito. Masabihin ko sa inyo. Magugulat kayo, may mga mangyayaring hindi mabuti. Merong mangyayaring hindi mabuti sa inyo. Magdesisyon kayo mga magulang, mga nakakarinig nito. Hindi ito biro, sinasabi ko sa inyo. Kulang ang insulation ng anak nyo, kulang ang training. Magulang, anak, kulang ang training. Grabe ang kamunduhan ngayon. Ang pagka-prone sa kabunduhan. Wala na kayong kalaban-laban. Ngayon, wag nyo nang uulitin naman itong ginagawa ng ibang magulang na nauna para mas lumabante kayo. Ang gagawin nyo, lalo nyong irregular ang training. Kasi kung yumaman na rin si Dennis, kasama ko siya ron na siya nag-aalaga, mas may titik-tik yan, yun ang una yung mga anak. Nakita nyo? Huwag yung gagayahin ito. Ngayon, kung hindi nyo pa magawa, ito naman ang sa akin, ang faktor. Huwag kayong liliban dito, magpa-reconcession na kayo ng tuloy-tuloy. Huwag kayong tatanggi dito. Ang habol ko lang dito, at least masanay lang kayo yung espiritu nyo na nagpapasession kayo. Yung espiritu nyo palang magpasession at magpa-recon, wala kayo. Nakita nyo? Kagabi, ka-text ko si Joy. Katawagan ko siya. Ramdam ko agad ang espiritu. Gusto sumabog. Si Janice naman, sa text pala niya, kitang-kita ko. Kung maaari, kumulo yung yung cellphone ko kung may tubig. Pero tumigil siya. Kita mo yan. Pero kailangan gawin ko sa kanya yan kasi meron akong hinahabol na antas na umabante siya. At ngayon, nag-usap kami, naintindihan niya agad. Ganun lang. Ang tunay na bereyan, wala kang sarak agad. Kita mo agad, nakikita mo ang tama at mali. At papakita ng Diyos na maaga sa iyan. Ang mahalaga rito siya, pinilit niya magka-record kami. Magka-session kami, mabilis na. Wala namang masama sa akin yan eh. Ganun lang talaga, impulsiveness lang yan, bigla. Ito sinasabi ko sa inyo, prinsipyo ng pagkabereyan. Alam niyo ang labanan natin dito sa Facebook, yung bereyan na salita. Totoo ba ito o hindi? Dito pa lamang labanan na eh. Yung gagawin mo pa, mas matindi. Naintindihan niyo ako mga kapatid? Naka-10 minutes ako. So, salamat ganito. Lagi niyo ipag-pray. Ang lagi niyo ipag-pray ganito, masunod niyo ang mensahe ng Lord. Kahit yung ganitong lakad lang, kumbaga, pagong lang, Lord, tulungan mo naman kami mag-asawa na makapag-pasession kami. Anong gagawin namin? Ma-maintain. Hindi yung nag-pasession naman na kami dati, wala rin nangyari. Paano? Sa loob ng 1 taon, nag-pasession nga, straight lamang ng 1 buwan, tapos wala na.
Hindi totoo yan. Ang session tuloy-tuloy. Ang session natin is nag-uumpisa sa defensive. Ang defensive, konti lang yan. Maski malaki yan, pa-offensive kayo. Pag nagpa-offensive kayo, mawawalan unti-unti itong defensive. Itong mga dating problema, unti-unting mamawala. Aabante niya yung aabante. Pag hindi nyo ginawa kasi ito, ito na naman gagawin nyo. Yung next level. At ito, syempre, kaya ngayon, may tumatawad sa akin. Akala siguro kaya akong drama. May tumatawad sa akin dito sa text ngayon na may dapat akong gawin. Hindi ko siya palulusitin. Nadadramahan siya. Diba? So, I hope yung mga anak nyo, dinaanan ko yan. Si Berna, si Dalaga, si Jeremy, mga dramatista yan. At sila ay hindi pangpamas nung araw. Hindi kinapa. Ang mga anak kayon mas sophisticated. Ang gagaling sa cellphone. Dahil sila, lumaking walang cellphone yan sila eh. Panakaw lang sa Friendster. Ang lahat ng anak nyo ngayon, Mauta. ang cellphone nila puro Android. Yeah. Puro Android. Nagtatago, nahuhuli. So napapansin nyo, aminin ko naman eh, may ka-worldlyhan nun itong mga anak kong ito. Wala silang cellphone, nakiki-computer lang. Ngayon, ang inyong mga anak, May ang sali. computer nasa harapan na. Yan kung sasabihin sa inyo, mas worldly ang mga anak ngayon. Nakikita nyo, mas worldly. At kayo ang nagpapahamak sa anak nyo, sagot nyo sa Diyos yan. Tatandaan nyo. Tatandaan nyo. Ano na yan? Resulta na lang yan. Resulta. Pero dahil hindi nga nagpaparecord, hindi nagpapasesyon, akala niya tama ang ginagawa niya. Nakikita nyo? Parecord na kasi yung nagpapalala. Kaya nga, ganito, Parecord na ako. kapos na ang magulang, yung gusto na lang whosoever will na to. I hope kung nandito kayo dalawang mag-asawa, mag-training niyo to. Kung walang maliwanag, kayong tumulong kayo na mag-training. Pag nagkaanak kayo, sanay na kayo, i-apply nyo na lang sa anak nyo. Ayan, kung gusto nyo lang mag-impyerno sila. Pero hindi yan ang hatod ko na mag-impyerno sila. May save kayong lahat. Tayong lahat. Save. Huwag kayong magtiwala na mararapture kayo. Tanungin nyo sarili nyo sa oras na to. O, tanong nyo. Pumikit kayo sandali, mararapture kaya ako o hindi. Dinagaya mo sarili mo pag sinabi mo mararapture ka. Amen. Ano ka, nananaginip ka ng gising. Sa klase ng iyong pamumuhay ngayon, sino man ang nakarinig ng sinasabi ko to. Huwag kayong mag-aspire na kayo mararapture kung magrarapture mamaya. Hindi ko ito sumbat. Kung hindi ko sinasabi ko, kahit sa puso nyo lang, tingnan nyo. Makikita nyo kung ano ang mga inilalagay nyo sa Facebook. Kita nyo, kahit ikaw dalaga. Nakakapag-post kayo ng picture, nakakapagbatian kung kanino, pero yung tungkol sa mensahe, wala kayong ginagawa. Nakakahiya sa Diyos. Nakakahiya. Mga magulang, pisan nyo ng cellphone ng mga anak nyo. At i-isolate nyo. Marami akong gustong sabihin. Hindi perfect ang pamilya ko ha. Sila Oya, may supply. Sila Jera, may supply pa. Malaki si Jera ang pinagbago niya ngayon. Si Chim, meron pa unti-unti. Si Maika, meron. Pero marami pang tatrabaho. Kasi naunahan ako ng kaaway dyan. Aminin man, hindi ni Brother Jerry, naunahan na siya ng 1,000 kilometro ng kaaway sa anak niya. Dahil si Brother, kaya sabi ko, tapatan yan. Mapanood ng mga pastor na nambibira sa hukom. Itong sinasabi ko. Di magreklamo yung tatlong magulang na binanggit ko, si Sister Nene at Brother Jake, si Brother Eric, saka si Brother Jerry at Sister Divina. Guru, bakit sinabi ni Brother Jerry na gano'n ako? Di harapin ako. Huwag kayong bibira ng nakatalikod ang tao. Si Jerry Barce na sa magsasalita ito. Ano yung dating daan? Si Eli Soriano! Okay? Palakpakan natin ang Panginoon.